Amahan banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay malapit sa magngito Panginoon at humingi ng iyong kaalaman na itong illustration, Lord God, na aming pag-aralan ngayon. Nawa Panginoon makatulong sa lahat ng mga nanonood, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo sila at gabayan mo, Panginoon, na Lord, mabuksan ng aming kaisipan patungkol sa kay Kristo Jesus na pinako sa krus ng Kalbaryo, at kami po'y nakatanggap ng kaligtasan mula sa aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Salamat, Ama, sa makalangit na kaalaman. Salamat sa pagbigay ng iyong salita sa oras na ito. Aming binabalik sa iyo ang kapurihan at pagpasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay. Mayong buntag sa tanan, kung buntag sa inyo, kung gabi, mayong gabi, kung udto, mayong udto. Sa tanan nga nagatanaw, nagapaminaw. Naalam ko ipakita ang mga demo bahin sa kaluwasan. Wala kini kalabutan sa reliyon. Kung unsa imong reliyon, unsa imong denominasyon, unsa Amen. imong Yes. barugan, pabilin lang kada apan importante kung kita makatungan sa kasuguan o pulong sa Ginoo. Kay nagingon sa Mateo 7:21 nga dili tanan nagkatawag kanako Ginoo makasulod sa kingalan sa langit, kundi katulaman nakatuman. Importante lang sa tuwa magatuman kita sa pulong sa Ginoo. Mao importante. Dili man daw ta ng reliyon, pero dili man po na may makaluwas nato. Pero ang pagtuman sa pulong sa Ginoo mahirap magahatang nato kaluwasan. Kung diya kang Jesus. Yes. Jesus lang ang makahatag na itong kaluwasan. Tunay. Yung kay nagingon sa John 3:16 nga, kay gigog mo sa Diyos ang kalibutan, tungod nini iyang gihatag iyang bugtong anak, aron ang tanan nga muto kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Muna si Jesus, niyan is kalibutan, aron pagluwas ka nato. At palansang siya sa cross, kung atong tuhan o atong siya dawaton, mamahimot ang anak, niya nade ang kaluwasan ng Jesus. Okay, na ako ipakita nga demo aron pagdugang aron masabtan gyud nato. Kini siya dili ni siya o sa ka magic, kundi sa lamang kini ka demo, sa lamang kini ka gadget nga kuan nga ipakita nato. Okay, na kung mauna sa wala pa bata ang tao, ningon ang Diyos nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ang dagway sa Diyos mao ang pagkamatarong o pagkabalaan. Ingon ani ang nahitabo sa pagbuhat niya sa tao. Ibuhat niya ang tao na limpyo sama sa iya, na limpyo na walay buling o mansa. Nya giingnan niya ang tao, ingon siya dito sa kuan sa Genesis. Ingon siya dito nga maghatag lang kong bersikulo. Gali pwede ninyo dungagan kay kini gading lang ko. Pwede ninyo gamiton ni siya. Iyon sa Genesis. Iyon siya sa Genesis 2. Giingnan niya ang tao, makahimo kamo pagkaon sa bunga sa tanang kahoy, sa tanaman, gawa sa kahoy nga naghatag kay balo unsay mayog sa ugaga, dautan. Kung mukaon kamo nini, manakahigod kamo. Manang ang tao, naghatag siya og pasidaan, usa lang kasugo ang ihatag na dili ta mukaon sa bunga sa kahoy. Moto nga, sa dali nga pagkasulti, kung atong basahon ang diri sa Genesis 3, na ang tawag yun, nalinglag siya sa kaway, nga mo ang yawa. Mani ang netabo nini mo ni. Sa diha nga ang tao nakasala, ingon ani ang tao, ingon ani siya. Sa diha nga tao nakasala, ingon ana ang tao, hugaw na tatubangan sa Ginoo. Apan wa magpabilin ang Dios sa pagpangitan nato. Naghatag yapon siya pamagi. Manang ngayang buktong anak, ang pamagi nga
gipadala niya ang iyang bugtong anak mo si Kristo sa kalibutan aron paglawas ka nato. Ug nag-ingon gani siya dito sa Genesis sa dire sa Isaias po nag-ingon siya nga nag-ingon sa Isaias 1:18 nag-ingon ang Ginoo umari ka mo ug maghusay kita bisag unsa ka pula ang inyong sala maputi kini kaayo bisag unsa kadagtong pula maputi kini sama sa balhibo sa karnero sama sa nibi. Amen. Manang kay tahugaw kay ta atubangan sa Ginoo sa dayang nakasalata apan ang Dios mo ang magpabilin nga ingunahan dita naghimo siya pumaagi nga kita maluwas kita mahinlo pagbalik man iyang gipadala yang bugtong anak ingon siya sa John 14:6 ako ba ang dalan si Jesus nagingon ako ang dalan kamuturo daw nga kinabuhi walay makatusamaan kung dili moagi kanako matud pa dito sa buhat 12:4 nga ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nay lain nga ngalan sa tibok kalibutan nga gihatag nato nga makaluwas kanato. Amen. Ano nga gani diri sa Isaias kitang tanan nakasala matod pa sa Roma 3:23 nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Unya ang Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao kamatayon apan ang gasa sa Dios mao kinabuhidayon ana kang Ginoong Kristo. Una ang kaluwasan naa lamang kang Ginoong Kristo wala nay lain. Yes. O, dili sa ako nga dili sa tao ang kaluwasan kung dili lamang kang Ginoong Hesus. Mo na nga nagingon si Ginoong Hesus sa dayang nakasalan tao nagawhak siya gani sa kuan siya nga umari ka mo ug maghusay kita. Unya nagingon pod ang di palayag 3:20 nag-ingon siya dito nagtindog ako sa pultahan ug nagatuktok kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan musulod ako sa iyang balay ug makigsalo ako uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ano sige ni Jesus kung makita tag cross makahinumdum jud ta kang Ginoong Hesus. Na si Ginoong Hesus diri siya namatay sa cross. Man akong mosulod kung atong pasulong si Hesus Kristo sa atong kasing-kasing siya magahinlo sa atong mga kasalanan. Kung ato siyang pasudlon. Tanaw na to ha. Pasulon na to siya. Kung ato isulod ni siya. Isulod na to sa aron maghinlo sa to ha. Unsay man lang taw pasulod? Wala. Wala. Wala gyapon. Mo na siya. Adunay panahon nga nag-anggon tang Kristiyanon pero kita gihapoy hari sa tong kagalingon. Nag-anggon tang Kristiyanon pero si Jesus naalag sa gawas. Muna nga gusto siya mosulod sa tong kasing-kasing kay kita man ang templo. Mosulod siya og siya magahinlo. Ngano dili man ta magahinlo tungod kay kita gihapoy hari, kita gihapoy magbuot sa tong kagalingon. Wala na to tumana ang pulong sa Ginoo. Mutuman na to sa pulong sa Ginoo, siya magausab na to, siya magabago sa, siya magahinlo sa tuha. Okay. Mo na siyang may tabo kung mangalagad ta sa Ginoo, kinahanglan si Hesus Kristo naagi sulod naso. Wala sa likod. Wala sa gawas, usay na sa gawas ang ato ang atong mga Kristiyanon, kita gyapon magbuot sa tong kagalingon, dapat si Ginoong Hesus may magbuot sa tuha. Sulod sa to. Kung atong naman siya gawas no, wala man siya mahinlo. Kung ato siya pasulod, okay. Isa nakita ninyo, huwag yapon mahinlo. Ano man, dili tamo, kung mahimot ang Kristiyanon, dili tamo ingon nga, hayahay kung di napay mga pagkuyog sa tong kinabuhi. Napay mga pagsulay, kung nakinanglan na mga pag-uyog, aron tamo mahinlo. Nga na itong kinabuhi. Mabalik ta. Amen. Sa panahon niya atong dawaton si Jesus sa tungkol sa kinabuhi, siya maghinlo na to. Inguna lang may tabo sa atong kinabuhi. Kung ang pulong sa Ginoo atong i-apply, dili lang kay basahon, dili lang kay paminawon, i-apply na to. Kay
supply na to sa atong kinabuhi. Aron na doon na kita kausaban. Adunay kahinluan sa atong kinabuhi. Yeah. Isaiah 1:18. Muna na siya. Kung kinsa tayo nagatanaw, na gusto makahibalo din eh. Kato ka lang ni mga basic lang to kung pwede pa ninyo dungagan. Ato mga bersikulo pwede gyapon. Amen. Hallelujah. So, salamat sa illustration ni Brother Doris sa iyang pasabot no sa Illustration. illustration nga ulagay na nga karon nemong pure puti na siya kay nagpamuhat na ang Ginoong Hesus sa atong matag kinabuhi. So ingon pa ang Isaiah 1:18 ingon pa dire nagingon ang Ginoo ngari kamo ug maghusay kita bisag unsa kapula ang inyong sala maputi kini kaayo bisan pakining dagtong pula magputi kini sama sa balibo sa karnero. So ang kuan gud sa Ginoo nga buot niyang may tabok sa tao nga kinahanglan malimpyuhan ta sa atong mga sala sa pamagitan ng sa pag una sa pagpamati sa iyang pulong malimpyuhan ta sa iyang pulong tapos magkinabuhi nga subay sa iyang kabuton. So salamat sa nakatuna nato nga illustration nawa makatunan ninyo ug kini makatabang sa inyong pagpangalaga diya sa atong buhi nga Dios. To God be the glory. Amen.